Oops, wag mo munang scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa Ice Tube business na focus in one. Ice Tube lang ang tinda mga kanegosyo, wala nang iba. At kung nagsimula ka pa lang magnegosyo, sigurado pag napanood mo tong video ko at pag natapos mo, advantage mo na to. Kasi ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, siguro ito yung dahilan kung ba't nalulugi yung negosyo mo. Ito muna kwento mga kanegosyo. 2015, way back 2015 mga kanegosyo, nung nag-start ako magnegosyo ng sari-sari store. Naitayo ko yung negosyo kong sari-sari store kung saan po ako graduate ng college sa TIP ko ba, Technological Institute of the Philippines. Nagkataon mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko kung saan yung market ko merong pera. Kahit mag-mark up ako ng malaki or mag-mark up ako kumpara doon sa mga ka-competitor ko, kakompetensya ko, okay lang. Dahil yung market or yung community pinaglilingkuran ko, may pera. Pero dapat malupit yung serbisyong nabibigay mo sa kanila. Alam na mga customer ko to mga kanegosyo na ako yung pinakamahal na tinda. Pang-anim akong sari-sari store na kasi may 5 existing na eh. Nagtayo ako ng sari-sari store. Alam niyo na pambansang negosyo mga kanegosyo. Sari-sari store. So kaya laging bumabalik ako sa kwento ng sari-sari store kasi doon maraming lesson. Tsaka yun yung una kong business mga kanegosyo. Ang negosyong ice tube mga kanegosyo, focus lang yan sa ice. At dahil nakapokus ka sa focus in one ka lang mga kanegosyo, ice tube lang yung tinda mo, hindi ka nagtitinda ng isda, ng baboy, ng manok, ice lang, pwede mo yan pasabugin sa level 2 gamit ang distribution model mga kanegosyo. At hindi ka pwede magdagdag ng negosyo kapag kumikita na yung negosyo mong ice. Dahil mawawalan ka ng focus. Ang maganda sa focus in one na product, consider siyang yung marketing mo nakapokus lang sa ice tube, yung inventory mo nakapokus lang sa ice tube, yung cash flow mo nakapokus lang sa ice tube, yung pampasahod mo sa mga tao mo nakapokus lang sa ice tube. At ang maganda dito mga kanegosyo, pwede siyang i-scale up. Ibig sabihin ng scale up, pwede natin siyang applyan ng distribution model para mas lalong sumabog. Pag in-scale up natin yung negosyo mo mga kanegosyo na ice tubes, doon yung tunay na kitaan. Kasi magpapadistribute ka na eh. Kukuha ka ng mga distributor mo eh. Sa'yo, ikaw na lang magbabagsak sa kanila eh. Doon po yung tunay na kitaan mga kanegosyo. Ang maganda pa dito sa focus in one mga kanegosyo, kapag nalulugi ka or walang benta, huwag kang magdadagdag. Napansin nyo mga kanegosyo, kung nagninegosyo ka, kapag wala kang benta, nag-iisip ka kung anong idadagdag mo. Mali po. Kung walang benta ngayon, edi bawi uli bukas. Pero ice tube pa rin yung tinda. Wala kang idadagdag. Kung mahina benta mo ngayon, edi bawi kinabukasan. Pukpuk ka sa marketing. Gawa ka lagi ng original content dahil yan na po isa sa mga labanan ngayon. Hindi yung wala kang benta ngayon, nag-iisip ka na kung ano idadagdag na produkto. Mali po mga kanegosyo. Focus in one at i-scale up natin yan sa level 2 kasi doon po yung tunay na kitaan mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, nagpapasalamat ako at
click mo naman yung follow button dyan, heart mo na rin. Kung may mga tanong ka pa mga kanegosyo, comment mo na lang sa baba. Kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon, struggle, kahit anong religion natin, huwag natin kalimutan magdasal. Ingat tayong lahat. Peace.